Ngayon, Johnson, ating makakausap si Ariel Rojas para sa pinakahuling update ng Pag-asa. Pag-asa Weather Forecaster, Bulletin number 16, may rainfall warning na. Alright? Alamin po natin ang balitang ito mula kay Ariel Rojas. Johnson? Ariel, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, sa ating mga kapamilya. Tama po yan, may nakataas po ngayon na orange warning level sa ilang bayan po ng Quezon, specifically dito po sa may Bondoc Peninsula at sa may central part. Meron pa rin pong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Samantalang nakataas naman po ang yellow warning level sa eastern side po ng Batangas at sa northern part ng Quezon, dyan po sa may Nacar Infantarial Polillo area, pati rin po sa central part ng Quezon. Posible po yung mga pagbaha sa mga low-lying areas. Samantala, pangatlong landfall na po itong si Typhoon Rolly dyan sa vicinity ng San Narciso, Quezon, kanina po nga alas 12 ng tanghali. Dahil pa rin po sa land interaction, dito po sa may southern part ng Luzon, ay bahagya pa rin pong humina itong si Rolly. Yung kanyang maximum sustained winds ngayon ay nasa 175 kilometers per hour, malapit sa gitna. At yung pagbugso ng hangin naman umabot ng 240 kilometers per hour. Kumikilos po pakanduran itong si Rolly sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa may Mongpong Pass po yan. Ito po ang pagitan ng Bondoc Peninsula at ng Marinduque. Patungo po yan dyan sa open area ng Tayabas Bay. At tutumbukin po itong Batangas bago po dyan posibleng dumating sa may Cavite. Between 4 and 7 p.m. tonight, yung sentro po ng mata ni Rolly ay mga around 70 kilometers south ng Metro Manila. So around this time po, mararanasan natin yung malalakas na pagbugso ng hangin. At meron pa rin tayong nakataas sa signal number 4 dyan sa Camarines Norte at sa northwestern part ng Camarines Sur, sa Metro Manila, sa buong Mimaropa, sa buong Calabarzon, sa ilang bahagi po ng Mimaropa except sa may Palawan and southern parts ng Mindoro, and pati rin po yung southern part ng Central Luzon. So Bulacan, Pampanga, Bataan, pati po yung southern part ng Zambales. 171 to 220 kilometers per hour po yung pagbugso ng hangin dyan in the next few hours pag mas malapit na po itong si Typhoon Rolly. Samantalang yung ibang bahagi naman po ng Camarines Sur at ng Central Luzon at ng Mindoro, nakasaas po ang signal number 3. Samantalang dito naman po sa Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan, remaining parts po ng Aurora at ng Nueva Ecija at ibang bahagi po ng Bicol Region at ng Mindoro, signal number 2 naman. And signal number 1 sa ibang bahagi ng mainland Northern Luzon, so Ilocos Region, Cordillera and May Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Palawan, and yung ibang northern parts ng ilang probinsya dyan sa may Kabisayaan. At magdadala pa rin po ng katamtaman hanggang sa malalakas at matinding pagbuhos ng ulan itong si Rolly habang tumatawid ng Southern Luzon. As I have mentioned earlier, nakataas na po yung orange and yellow warning sa ilang lugar sa Quezon at sa Batangas. Pati rin po dito sa may Metro Manila, Marinduque and Romblon, Mindoro provinces, ibang parts ng Central Luzon at pati rin dito po sa eastern sections ng mainland Cagayan and Isabela dahil hinihila po nitong bagyo itong ating northeasterlies. At posible pa rin po magkaroon ng storm surge hanggang 3 metro dito po sa may Tayabas Bay area ng Batangas at ng Quezon, and sa may Manila Bay po yung mga dalampasigan ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan. So pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan, bagamat bahagyang pahina dahil nga sa continuous land interaction itong si Rolly, mapanganib pa rin po at mapaminsala pa rin yung dala niyang hangin at pati rin po yung mga pag-ulan na posible pa rin magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ariel, matanong ko lang dahil sa ang Metro Manila ay marami ang naninirahan dito sa Metro Manila nga. Ano oras dapat asahan yung landfall, yung lakas ng bugso ng hangin at lakas ng ulan? So hindi po tayo directly tatamaan itong si Typhoon Rolly. So dadaan po siya south ng Metro Manila. Between 4 and 7 p.m. yung closest nitong ng mata nitong si Rolly sa atin. So that's around 70 kilometers habang binabaybay po nito itong Batangas, Cavite area. So between those times, doon po natin mararanasan yung malalakas na pagbugso ng hangin and even po yung malalakas na mga pag-ulan. But still, even if mga 2 oras pa po approximately yan, it's better na ready na po tayo, especially yung mga nakatabi po sa tabing ilog, tabing sapa,
and doon po sa mga bahaing lugar, since baha po talaga yung main problem natin sa Metro Manila, and sa ibang bahagi naman po ng Central Luzon, especially dyan sa may Zambales, kung saan meron pa rin pong ash deposits, posible po na magkaroon po ng pagdaloy ng lahar dahil nga sa mga pag-ulan. Dulot po nito ni Rolly. Johnson? So Ariel, yung mamayang between 4 to 7 p.m., ang inaasahan ba natin dito sa Metro Manila, mas malakas na hangin at mas malakas na pag-ulan? At tama yan, dahil ito ay mas malapit sa atin sa eyewall. And sa eyewall po kasi yung pinaka-destructive na winds ng bagyo. But since hindi naman tayo tatamaan directly nung eyewall, meron pa rin tayong malalakas na mga pagbugso. And if at ito pong si Rolly ay humina pa po, even so, let's say, ma-downgrade po halimbawa from number 4 to number 3 ang wind signal sa Metro Manila, ang ganyang hangin po ay kaya pa rin po magpatumba ng puno at makasira ng mga bahay. Matanong ko Mga lang, ilang landfall pa ba ini-expect natin kay Bagyong Rolly? Nakakatatlo na po siya. So pagdating po niya dyan sa may Batangas or sa may southwest part ng Quezon, yan po yung possible niyang pang-apat. But paglabas niya ng West Philippine Sea, wala na po tayong inaasahang lupa dyan. Unless po umakyat po pataas dyan sa may Bataan. So yun yung kanyang possible 4th and 5th. But sa present track natin ngayon ay northwestward po yung kanyang movement, possible lumabas sa may Batangas, Cavite area. So by that area po, wala na pong Philippine landmass dyan. So possible na pang-apat. Kailan ang possible exit? Ang possible exit ng PAR nito ay Lunes po ng gabi or Tuesday ng madaling araw. Oo, pero meron tayong isa pang bagyo, di ba, si Shoni? Yes, tama po yan. Kaninang umaga ay pumasok po yan ng PAR. Pero in the next 2 to 3 days ay wala naman pong inaasahang epekto itong si Tropical Storm Shoni sa ating panahon. So, sa kasalukuyan po, ang ating focus ay na kay Rolly muna. But we will still issue warnings or information about kay Shoni para lang po aware yung ating mga kababayan na may incoming threat din po. Ka-Ariel, wala tayong inaasahan na yung magkakasabay yung dalawang bagyo, tawag yata ni Judon Fujiwara effect, yung para bang hinihila nung isang bagyo, yung isa pang bagyo. Walang ganon. Actually po, basta sa nakita natin sa movement ni Shoni, possible po na nagkaroon ng Fujiwara effect kasi nung before naglandfall itong si Rolly dyan sa may Bicol region ay biglang umangat po yung movement nitong si Shoni. And normally po, ang nagdidikta ng lakas between two systems ay yung mas malakas. And bihamak po na mas malakas Si kanina si Rolly. So bigla po halos natangay, umakyat po ng medyo mataas itong si Shoni na ang kanyang latitude ngayon nasa may central zone. Opo. But since nag-weekend na din po itong si Rolly, possible po na lumayo kayo kanilang distance and hindi naman po agad-agad matutulak na ito or mahihila itong si Shoni na malalakas din po in the next few days. binabanggit mo, Kuya Ariel, na sakaling magkaroon ng Fujiwara effect. Ang ibig bang sabihin nito, si Rolly ay babagal ang pag-alis sa kalupaan sa Luzon at parang ang lalabas siya, parang hihilain siya ni Shoni, ganun ba? Hindi po. Mas malakas po kasi si Rolly. Okay. So as I mentioned earlier po, yung mas malakas na system ang nagdidictate ng interaction between the two. So nangyari na po yung kanina yung Fujiwara effect before landfall kasi bigla pong tumaas itong pagkilos po ni Shoni. So ngayon po na humihina na rin itong si Rolly habang may land interaction at ito naman si Shoni ay maiiwan po dyan sa gitna ng karagatan. Hindi naman po inaasahang bibilis yung pagkilos ni Shoni. Inaasahan nyo ba na si Shoni rin ay magla-landfall o ito ay lilihis? Base po sa nilabas nating forecast track kanina pong alas 11 ng umaga, ito po ay posibleng tumama dyan sa may extreme northern Luzon, sa may northern tip ng Cagayan. But it will take its time. Magpapanatili po muna yan dyan sa may gitnang bahagi ng Philippine Sea kung saan siya posibleng umabot ng typhoon intensity. Pag landfall po dyan sa may northern part ng Cagayan, ay posibleng nasa severe tropical storm category. But that could still change po. Ariel, sa pagdaan ng bagyong si Rolly sa Metro Manila, gaano katagal inaasahan ang pagdaan nito sa Metro Manila? Bagamat hindi natin sinasabing direct hit, ilang oras ang maaring tahakin o maranasang lakas ng ulan at lakas ng hangin ang maranasan sa Metro Manila? Bahagya pong bumilis yung kanyang pagkilos. So dito po sa window period na 4 to 7 p.m. dito po yung kasagsagan. But siguro po mga until 11 p.m. or even until after midnight ay maramdaman pa rin yung mga bahagyang epekto nitong si Rolly. So possible po ngayong gabi hanggang mamayang early morning. Kyle,
Alin Yes ba po. mas maganda? Yung bagyo ba mas mabagal o mas mabilis para mas mabilis din siyang makalalabas ng par? Kung mabagal naman mas matagal nating mararanasan ang epekto ng bagyo. Actually, tama ka, Johnson. Mas maganda po na yung bagyo ay mabilis ang kilos. Kasi po, ibig sabihin po ay mas mabilis yung kanyang effect. Unlike, let's say, yung nangyari po kay Usman dati, na nag-hover dyan sa may Eastern Visayas, babad na babad po ang Eastern Visayas, nagdulot po ng mga massive na pagbaha at pagguho ng lupa. So, yun po. So, gusto po natin na mas mabilis po ang kilos ng bagyo. Kaya lang, normally, ang mabilis na bagyo ay yung malalakas, mga typhoon at Destructive. super typhoon. Opo. So, yung mga tropical depression, tropical storm, kadalasan po mababagal sila. And sila po yung mas maraming dalang ulan compared po sa mga typhoon at super typhoon. Kaya po, mas nakakapinsala din po sila kahit hindi ganun kalakas yung kanilang hangin. Okay, so ngayon Ayun, ang kategory natin ay typhoon na at hindi na super typhoon. Apo, typhoon po. Opo. Kariel, may paliwanag ba? Bakit ba pagka ganito mga buwan ng Nobyembre, dito nagdadatingan ng malalakas na bagyo like yung Rosing, Yolanda, tapos ito naman si Rolly ngayon, Nobyembre din. Apo, meron po tawag ditong tinatawag natin na latent or medyo delayed po na kasi po ang tubig po ay kayang mag-hold ng water, ng init rather. If napapansin mo natin pag natiligo tayo sa dagat, kahit gabi na malamig na yung hangin, mainit pa rin po yung tubig sa dagat. So ganun po din po yung nangyayari kasi sa Northern Hemisphere, ang ating summer season kung saan pinakatirik yung araw or pinakatutok yung araw sa Northern Hemisphere kung nasaan po ang Pilipinas, ay mga buwan po ng Hunyo hanggang Setyembre. Pero kaya pa rin pong makontain ng Pacific Ocean yung init na dala ng summer even kay taga-transition na po sa fall. So medyo mainit pa rin po yung ating tubig dagat. And then po, meron po tayong mga high pressure area dito po na nape-place pag panahon po ng fall bago mag-winter. Ang high pressure area po ang tumutulak sa mga bagyo. Malalakas po ang mga high pressure system natin kapag fall or taglagas patungo po sa winter. Kaya po yung malalakas na bagyo ay dumadaan sa Pilipinas kasi nga tinutulak pababa ng mga high pressure. Okay, matanong ko din Sir Ariel, may mga taon kasi na yung bagyo ay bumaba at hindi masyadong dumaan dito sa Luzon. Ano ang nagiging sanhi noon? At ngayon naman ay parang ang bagyo ay nasa Central Luzon o di kaya ay nasa gitnang sa Southern Luzon area at wala sa Kabisayaan o sa Mindanao area? Opo, climatologically sa isang taon po sir, on a normal year po, sa mga buwan po ng Oktubre, Nobyembre, and Disyembre, talagang landfalling po talaga ang mga bagyo. So, they could make it their landfall over Southern Luzon, Visayas, or Northern Mindanao. So, yan po ang nakita natin sa mga nagdaang bagyo. But meron din po mga bagyo, tama kayo mga taon, tama na sinabi nyo, usually pagkatapos po ng El Nino year, like 1997, Opo. 1998 po ay 11 lamang po yung bagyo na pumasok sa PAR. Kaya po medyo hindi po sila masyadong nagla-landfall din kasi galing po silang malayo sa gitna po ng Dagat Pasipiko. Pagpasok sa atin, paliko na po sila. So, but around this time of the year, the last quarter of the year, normally po ay landfalling yung mga bagyo unless yung kanilang pinagmulan ay malayong-malayo sa atin. Kung saan pagdating ng PAR, paliko na po sila. So, Kariel, factor ba yung pagkakaroon na meron din tayong La Nina ngayon sa paglakas ng bagyo? Tama po kayo, yung factor din po yung La Nina kasi normally po, ang nangyayari pag may La Nina ay yung easterlies na sinasabi natin kapag panahon ng nagtuyo, pag summers colloquially sa atin sa Pilipinas, meron tayong easterlies. Yan po yung hangin galing sa Dagat Pasipiko. Kapag may La Nina po, ay abnormal na mas malakas po yung ihip ng easterlies. Ibig sabihin, kaya niyang ihip papunta sa Pilipinas o malapit sa Pilipinas yung mainit na tubig po sa Dagat Pasipiko. And kung mas mainit po yung tubig ng Dagat Pasipiko malapit sa Pilipinas, ibig sabihin ay mas yung breeding ground ng mga bagyo ay mas dumalapit sa atin. Kaya din po sila mas nagla-landfall and kaya po mas mataas din po yung pag-ulan natin dahil nga tumatama sa atin yung mga bagyo na nagdadala po ng mga pag-ulan. Alright. Ano oras po ang susunod na bulletin natin, Kariel? Mamaya pong alas 5 and habang nasa loob pa po ng Philippine Landmass, every 3 hours pa rin po ang labas natin ng ating mga bulletin. Okay, Johnson, dapat pag may pagkakataon at lumampas na itong bagyong si Rolly, magpakapit tayo at ilibre natin si Kuyang Ariel. Salamat po in advance. Ariel, maraming salamat po sa oras ninyo at magandang hapon ho sa mga taga-Pag-asa. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Ingat din po kayo.